ngayon yung mga bands, parang they guest stars to be featured on their music videos. Kayo ba, meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami po eh. Madami. Parang... Sige, kayo na isa. Pwede ba? Pwede ko yung gano'n. Sige, Would love to hear that. Siguro... Ayaw ko pa sabihin. Ikaw na, ang gusto talaga ni Jai. Sino? Si Ivana. Gusto niya Si Ivana, feature sa mga music videos. Tsaka siguro mga love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon yan. Ang alam ko sobrang uso ngayon yung sa Netflix, yung Chinese drama na Pinoy. Donnie Pangilinan and Bell, yun! Yung Donnie Bell, yun. Siguro yun, isa ba yun sa mga Saka syempre hindi rin mawawala sa dream natin, Dong yan. Ay! Since very close naman to our Ding Dong Marian? Kung Apo. Sir Perry kayo na ba? Madali na yun. Madali na rin. That's easy for Perry. Pero pa-explain lang why si Ivana pala. Kasi meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 2018. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon, nandun siya sa isang music video namin. Wakasan. So yun, parang gusto ko lang magkaroon ng parang part 2 ng gano'n na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, niya na ngayon, sobrang, yeah. Pangarap lang naman, pangarap. Thank you guys. Thank you, Bob. Thank you po. Thank you. Thank you so much. We have Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good afternoon. Hello. Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary nyo sa Cavite with the concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience, how important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yung akala namin nung umpisa. Akala namin hanggang ngayon medyo parang bago-bago lang kami pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming tao pumunta, as in sobrang dami. And kami mismo yung nagulat, parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy and dami ding mga pangyayari din sa mismong event na yun. Kaya sobrang saya namin. And nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone and syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, 2 heads is better than 1. So talagang sobrang, actually, kami naman sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero yun nga, kaya sabi ko, dahil nga talagang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yun, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. At sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yun. And lastly na lang, syempre ang daming musicians sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa mga existing Siguro, ako sa ngayon ang nakikita ko parang ang ganda gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo. Dahil sobrang malungkot din yung mga kinakanta niya. So, feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin. Feeling namin. Alright, thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, congratulations. Opo. And so for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone, home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artist talaga ng Cornerstone, yung gusto nyong makasama, maka-perform, maka-jam?
Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong makajam talaga si KZ. KZ Nat. Kasi grabe siya mag-perform. So parang feeling ko, pag nakagawa kami ng isang performance nila, basta feeling ko sobrang astig na. Yun lang. How about yung others? Yun, ako actually same din kasi yun, napanood na namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pake sa sa mga tao. So Yun. Ikaw, Josh? Actually, same. Same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. Yeah. Crazy man, kasi actually naalala ko kasi nag-gig kami sa Isabela. Tapos kasunod namin sa sabi ko, Oo, no? solid siguro pag nakatugtog na natin to. So, ayun, stage performance yun talaga, grabe. So I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan? And paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ngayon. 10 years. 10 years na rin Kasi sila 10 years. sinasabi. Oo nga, 10 years na wala. Pero ayun, siguro, Patience. Patience and yung, syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar and siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat, kasi you never know who you're talking to, ganun. Siguro yun. You How know. about the music? Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakumpose akong kanta, ganyan, sasabihin mo sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, namin kanina, yung mga, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Miss Toyo, ginawa namin yun sa Zambales. Oo, nag-music lockdown Sa pa Zambales, kami. before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on, pag nag-decide kami na parang, gawa tayo kanta. Okay, ganito. Uupuan namin siya, parang ganun. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang hihintayin lang namin na Merong may isa. gumawa ng isa. Pag wala yung isa, wala. Ngayon talagang, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng Isip topic. concept, isip ng tunog. Yun po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung format. Siguro, eventually, of course, magkakaroon ng mga rebranding. Lalo siguro namin papapugiin yung sarili namin. Hindi, pero kasi usually po kasi masasakit yung mga nire-release namin. Yeah. Pero our latest single, In Love naman. In Love In Love naman. So, Yeah. natin na lang ba kayo next In Love or Yeah. Masakit ulit. masakit Oo. ulit? Ako din. Ako naman, personally, yung gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry. Sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makita ng Pilipinas na papayat talaga ako. Alam mo yun? Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Thank you. Salamat. Hey, Mabu. Hello po. Congrats. So, Thank you po. tama ba yung the last song you had, your own composition yan? Tama ba? Opo. Pero ano po yun, yung bridge part yung talagang sinulat namin doon. Kasi yung song na yun, binili namin from Sir Tiny ng... Asan ba si Sir Tiny? Di ba A&R na siya? Somewhere. Basta si Sir Tiny, yun, kung kilala niyo po. It was a collaboration. Yeah. Okay. And then yung portion nung parang
Parang may spoken poetry. Ayun. Ayan. Yeah. Sa'yo, Yan ang origin. Yun ako.